Sa iba pang mga balita, sa kabila ng mga kontrobersya, tiniyak ni DOH o Department of Health Secretary Enrique Ona na nasa tuwid na daan pa rin ang ahensya. Kaya isang independent review committee na si Ona mismo ang pumili ng mga kasapi ang binuo para imbestigahan ang di manoy maanumalyang pagbili ng bakuna noong 2012. May report si Pia Arcangel. Si Health Secretary on Leave Enrique Ona Parao ang nag-utos na bumuo ng isang independent review committee para mag-imbestiga sa pagbili ng Health Department noong 2012 ng pneumococcal conjugate vaccine 10 o PCV-10, isang bakuna kontra pulmonya. Kahit na sinabi ng World Health Organization na mas mabisa, mura at sulit ang PCV-13. Mas epektibo at mas mura daw kasi ang PCV-13 dahil nagagamit itong bakuna kontra sa mas maraming sakit kumpara sa PCV-10. Bago pa raw opisyal na nag-umpisa ang leave ni Ona, naibilin na raw ito ng kalihim. The Secretary called me to a private conversation in his office at ipinalam nga niya na magli-leave siya sa kadahilanan ng kanyang pabalik-balik na allergies. And at the same time, he needed more time to assess what was really happening to this important issue. Sa pahayag ni Ona na binasa ni DOH spokesman Dr. Lyndon Lisoy, hindi niya direktang itinanggi ang paratang ng anomalya. Pero sinabi niyang ang presyo ng PCV-10 noong 2012 nasa $15.40. Mas mura ng halos $1 kumpara sa $16.34 unit cost ng PCV-13. It is in the appreciation of the cost effectiveness of these two competing vaccines for Filipino children that usual medical discussion and differences is being presumed to have been tinged with graft. This is what the committee is investigating closely. Tiniyak ni Ona nasa tuwid na daan pa rin ang Department of Health. Wala raw palulusutin ang Independent Review Committee. Tumagi muna ng DOH na pangalanan ang mga miyembro ng komite na si Ona rin daw ang pumili. Pero tiniyak nila wala raw itong kikilingan dahil ang 4 na miyembro binubuo ng mga opisyal ng DOH na wala raw ugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Nakatagdang mangalap ng mga dokumento at ebidensya ang Review Committee para bumuo ng tinatawag nilang chronology of events. Posible rin nilang ipatawag si Secretary Ona para magbigay ng testimonya at ang magiging resulta ng kanilang investigasyon, isusumite nila sa NBI at kay Pangulong Noynoy Aquino. Dawit din sa issue si Health Assistant Secretary Eric Tayag na nag-utos daw sa pagbili ng bakuna gamit ang isang Certificate of Exemption mula kay Ona. Wala pang pahayag si Tayag na tuloy raw sa trabaho at pumasok pa kanina. May iba pang opisyal na kasama raw sa investigasyon pero di pa sila pinapangalanan. Ang National Bureau of Investigation na NBI, pinadalhanan ng subpoena si Ona at siyang pang personalidad na may kinalaman sa issue. Titignan natin kung merong mababayulit na, sa gaya nga sabi ni Secretary ni Ma'am, kung may mababayulit na batas, criminal or administrative, then we will file if warranted siguro kung meron man. PR Arcangel, GMA News.